Sa mga susunod na linggo, inaasahan na ni DILG Secretary John Vic Remulla na mayroong halos 200 individual na sangkot sa flood control scandal ang mai-indict na sa mga darating na linggo. Bilang paghahanda, ininspeksyon ng DILG at ng BJMP ang mga detention facilities na inihanda sa New Quezon City Jail para sa mga akusadong posibleng ma-detain rito habang dinidinig ang kani-kanilang mga kaso. Ang balita narito. Nakahanda na ang mga pasilidad ng New Quezon City Jail para sa mga individual na masasakdal at makukulong kaugnay ng flood control corruption scandal. Pinangunahan ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla at ng Bureau of Jail Management and Penology ang pag-inspeksyon sa New QC Jail nitong Lunes na pinakamalapit na pasilidad sa Sandigan Bayan na siyang magsasagawa ng court proceedings. Paglilinaw ni Remulla, nakasalalay pa rin sa korte kung saan ipipiit ang mga indictees, ngunit sinigurong handa na rin ang New QC Jail at ang BJMP sakali mang dito sila ikukulong. Nanindigan din si Remulla na walang magiging special treatment para sa mga akusado, maging sila man ay mga opisyal ng gobyerno. The rules of the jail will apply to the rich and to the poor the same. Ang inahanda po namin ay regular jail cell. Kung ang nagnanakaw ng 100 piso sa SM, nagnanakaw at nag-shoplift ng lotion, ay dito kinukulong. Yung nagnanakaw ng bilyon-bilyon ay sa aking palagay, ay dapat dito na rin sila ilagay. 80 dormitoryo ang inilaan ng New QC Jail para sa Flood Control Indictment Wing kung saan bawat piitan ay mayroong 5 double bunk beds kung saan kasya ang 10 individual. Bawat selda ay may isang kubeta, isang shower room, may malinis na maiinom na tubig at mayroon ding exercise area. 5 beses sa isang linggo maliban sa Lunes at Biyernes ay maaaring dalhan ng lutong pagkain ng mga nakapiit dito, bawal ang gadgets maliban sa landline at may ilalaang cubicles para sa private talks kasama ang mga abogado. Itong facility nito? Yes, 100% ready. Pati ang medical care facility, pati ang conference room for lawyers, pati ang ambulances, pati ang vehicles to transport them back and forth, 100% ready. Paglinaw ni Remulla, ito ay mga pasilidad kung saan sila maaaring madetine habang dinidinig ang kaso at sakaling ma-convict, ilalagay ang mga ito sa maximum security. Pagsisiwalat pa ni Remulla, nasa 200 individual ang inaasahang mai-indict sa mga susunod na linggo. Para sa EuroTV News, Mia Layagin, sumasaludo sa bawat Pilipino.